Congratulations, Roy. Congratulations also. Thank you. Hi here. Yeah. Hi. Pwedeng paano yung ilaw? Thank you, Kuya Jello. Thank you. Hindi, bilang launching mo today dito, siyempre, anong nararamdaman mo? Alam niyo po, ay, sa totoo lang, ako po talaga ay siguro mga 2 linggo akong pinahirapan hindi matulog. Kasi ang dami kong iniisip, kumakanta ako, tapos baka mamaya pumiyok ako. Pero awa naman ng Diyos, nagawa natin ng paraan at siyempre, ang aking pong mama kasama ko nandyan. Kasi first launching ko ng kanta ko. So, kailangan masaksihan niya din. Kahit wala na siya, dala ko yung literato niya. Nandito, ang nararamdaman ko po ngayon, may halong kaba, masaya kasi nandyan po yung mga nagmamahal sa akin. Tapos marami rin po nagmamahal sa akin. At ito naman po talaga yung pinakahihintay ng lahat. Ang launching ng kanta ko, Kung Hindi Ikaw. Bilang baguhan ka, di ba? Although yung iba kasi hindi pa familiar sa'yo sa music mo, paano ka nagsimula? Mula nung maliit ka, alam mo na ba talagang gusto mo talaga kumanta? Or yung talent mo talaga, kailan mo na-discover? Ay, grade 1 ho, nung ako'y nasa, kasi sabihin ko ng konti ang salita. Grade 1 po, nung ako po ay nasa elementarya pa po, sa Balayan, Batangas, Tubong Batanggel po. Ngayon po, kumakanta ako, maingay. Yung teacher ko, sabi, Sindo maingay. Sabi, Sindo po kumakanta. Tapos hindi naman ako kumakanta. Pero, kumari yung boss, ganun lang po. Na-realize ko, kumakanta pala ako. Tapos hanggang sa nagsunod-sunod ako, grade 2, sumasalo ako mga singing contest. Kahit paanga-anga pa lang po yung boses ko. Nananalo din ako hanggang sa, kahit maliit, mga barangaya, ganyan. Tapos, natigil po ako nung pagpunta ko dito ng Maynila kasi trabaho ako. Anong year na yun? Anong grade ka nun? Siguro po, undergrad po kasi ako ng high school. So, hindi po ako nag-graduate. Kaya, second year pa lang po, nag-stop ako, nagpunta ako Manila, nagtrabaho po ako. Tapos, nag-stop yun, yung pagkanta ko. Tapos, ang nangyari po ngayon, dahil nag-stop yun, sinubukan ko nung po umarte. Tapos, hindi rin nagtagumpay sa pag-arte. Kahit pag-iyak ko na hindi pa rin nagtagumpay. Siguro talaga ako sa pagkanta. Sa film, sa theater, sa TV? Kahit saan ho. Kahit sa mga TV, ako yung nasali ng GC para lang makita sa TV. Ngayon, ayun. Ako po mahaba na po ba? Tinatawa mo namin ko. Tapos ngayon, ako po sabi ko, parang sa kanta ako. So yun, kanta po ako ng kanta. Hindi totoo. Ilang taong ka nung na-discover mo talagang para sa singing ka? Siguro po, nito lang. 2 years ago? Siguro mga 2 years ago po. After pandemic na. Si Royder, paano mo siya na-discover? Or paano mo siya, anong link? Si Royder, I have a friend, events organizer siya na nakilala ni dito. Tapos out of nowhere lang nag-message siya, sabi niya, kasi yung friend ko na yun, he would ask me na do vocal coaching sa mga events, halimbawa may debut, o na gustong kumanta yung debutant, tapos merong bride or groom na gustong kumanta doon sa kasal. Tapos out of it, lang niya ni-refer, sabi niya, di kilala akong singer, sabi niya, baka gusto mong tulungan. Sabi niya, very raw pa. Tapos sinend niya sa akin yung video. Sabi ko, okay lang. Tapos siguro ilang dinidegma ko lang until hindi ako message siya. Coach, ang dami ko ng message. Tapos sabi ko nga, turuan ako. Sabi niya, sige daw, hindi naman po. Minsan sabi, sige, ganitong araw, try kong turuan ka. Tapos hindi naman natutulong. Ganun po si Coach. Tapos nito lang ako Coach na ako yung umalis na doon sa dati nag-ahawak sa akin. So, nag-message ako sa kanya. Sabi ko, Sir Royder, tulungan niyo na po ako, parang awan po, wala na po akong malalapitan. Ngayon, parang blessing din ni Lord, tinulungan ako nito. Tapos yun, meet na naman si Coach. Hanggang ngayon, kahit ako'y pasaway, ako'y mahal naman po ito. Royder, ano yung nakita mo sa kanya? Nung nag-message kayo sa akin, medyo heartbreaking yung message na na-identify ko since when I started my career, wala ding tumulong sa akin. I'm also a provinciano from Cavite City. Nakarelate ka? Yeah, in a way, dun sa journey ng career niya. So, tinignan ko, siguro, sabi ko, I'll give him a chance. Tinignan ko yung mga videos, pinakinggan ko maigi. Sabi ko, dun ko nakita may distinct quality yung voice niya na
hindi lang niya alam paano gamitin. So, mas nag-challenge ako. Sabi ko, kung kakayanin ko na ilabas yung totoo niyang boses. And okay, that's what I do rin naman for a living. So, yun. So, nag-experiment kami until sabi, tapos sinabi nga niya na ang composer ng next song niya, natutulungan siya ng kanyang mga mami to secure that song from Benny Saturno. Sabi ko, okay lang, since my hit song was from Benny Saturno, he produced my first album. Sabi ko, sige, okay, enjoy, gusto kong gawin yan. Tapos pinakinggan ko, ano yung mga songs ni Benny na binigay niya sa'yo. So actually, dalawa yun eh. Pero mas pinili na muna namin yung ballad. Pero meron kang isa na yung supposed, hopefully, that will be a second single. But dito nga, sabi ko, okay, bagay itong kanal ka to, pwede natin ilabas yung boses mo. Kasi nga, meron siyang, he's a high tenor na hindi niya alam. Na from high C, actually, he can reach a high E. So two notes are from a high C. That's very rare for a tenor. So he's really a high tenor. Pop, high tenor. Bihira yung ganung boses. Kaya doon ako na-excite. Sabi ko, kung pwede kong mapakita sa kanya yung totoo niyang boses. Ilan taong ka na din? 25 ho. Okay. So, anong greatest dream mo now na na-launch ka na? That's my last question. Ano ang pinaka minimithi mong pangarap? Kasi, ang dami kasing nangangarap sa akin. Kumbaga parang, minimiti ko lang talagang pangarap para sa mga kapatid ko. Na kung saan man ako mapadpad, kung ano man plano sa akin ng Diyos, parang yun na lang sa akin. Basta makatulungan ko mga kapatid ko. Yun na lang yung pangarap ko talaga. Bukod sa maging isang sikat na singer ako, yun lang ang pangarap ko. Thank you so much. Congrats. Good evening. Hello po. My name is Pinuel. Kasi nasubaybayan na kita, di ba? Nung nagsimula ka. Talagang isa ako sa naniwala kasi manghusay ka talaga. Ilang shows mo na yung napanood ko, remember? Sinabi ko na sa'yo na magaling kang kumanta. So, that time, meron kang title yung Scripted King. Saan ang galing yun? Pwede ikwento mo yun sa kanila. Or dadalhin mo pa rin ba yan ngayon? Or ano nang mangyayari? Hindi ko po iiwan kung saan po ako unang nakilala. Scripted King. Kumbaga gumagawa po ako ng mga makatotohanang mga drama na nagva-viral, lagi po million views. Kumbaga parang lahat po ng mga nangyayari sa totoong buhay na nakakaiyak, ginagawa ko siya. Na parang hindi ko pinag-iisipan, bigla ko na lang may isipan on the spot. Tapos i-upload ko lang, mamaya viral na. Kumbaga parang marami nagtatanong po ng mga tao kung totoo ba ito o hindi. Tapos ang dami nagagalit sa akin, meron isang politiko na nag-message sa akin para bibigyan ako ng pera. Kasi may content ako na parang pinapalayas ako, wala akong mapuntahan. Tapos ilamin ko po na scripted lang. Tapos ang dami nagtatanong, ang hirap pong mag-explain na isa-isa. So ang pinangalan lang po nila sa akin, dapat ikaw si scripted boy. Nag-isip ako, Scripted King na lang. So Scripted King, yun. Ang dami pong tumawag sa akin noon, KMJS, tapos Rated K, mga TV. Nakinansel ko po lahat yun kasi natakot ako na hindi ko akalain na magba-viral pala yun. Tapos i-interview daw nila ako. Nag-deactivate po ako ng Facebook noon kasi sobrang takot ko. Yung pala, okay lang din naman pala kahit scripted lang, ginayang ako. Okay, next question. Ngayon, ibang-iba na rin yung itsura mo, di ba? From the previous Tsaka, parang ano din, may pinagdaanan ka din, di ba? Pwedeng ikwento mo lang kung ano yung gusto mong ikwento tungkol doon sa pinagdaanan mo na yon and how has that changed you now? Kasi di ba, nabanggit mo kanina from your previous manager, di ba? Parang gano'n. So, ano na? Maayos na bang lahat? Opo! Ako, nagpapasalamat po ako, wala po silang lahat narinig sa akin. Kasi ayoko din naman, siyempre naging mahal ko din naman siya. Nakatulong siya sa akin. Kumbaga parang may mga pinagsamahan kami masasaya na hindi lang talaga match kaming dalawa.
may mapupunta sa kanya ibang talent na magkakasundo sila at mapapapunta rin ako sa taong magkakasundo kami. Yun ay si Coach. Oh. Siyempre, ikaw ang nagtuturo sa akin, Coach. Ngayon, yung akin pong dati, mahal na mahal ko din naman po yun. Pati lalo ng pamilya noon, yan. Kaya okay lang po. Napagdaanan ko na po yun, parang wala na po yun sa akin. Kasi inisip ko na baka naman hindi ako magtagumpay kung ang puso ko Mega. Oo. Ay, gusto ko okay ako sa lahat. Ayoko nang may kaaway. Okay lang na awayin niyo ako ng awayin. Pero kayo, wala kayong madidinig sa akin. At yun din po yung tinuturo sa akin ng mga mommy fingers ko. Yan. Imelda, mommy. Oh, mommy fingers po ang tawag nila. Namin. Kasi yun po yung grupo. Fingers. Yan. Tsaka, for a while, hindi, nung nag-start ka, marami ka na rin kasi naging following worldwide, di ba? Opo. Nagtuloy-tuloy pa rin ba ngayon yung ano, like yung yung kauna-una. different groups mo from the other countries, ganyan? Ay, opo, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Kaya ako natutuwa ko. At saka yung mga ibang followers ko sa TikTok, sa Facebook, meron na kami GC pagkakadami. Ako nga po isang beses mag-video call. Nung pipindutin ko na hindi pala kayang mag-video call doon. Kasi ang dami na nila. Yun, gayon. Thank you and congratulations. Salamat po. Bongga. At maraming salamat po sa regalo mo sa akin ng birthday. Ay, wala naman po talaga. Okay. Hindi, one last na lang for Royder. Ano yung nakikita mo kay Dindo ngayon? Dahil ikaw na ngayon parang may mga binago ka sa kanya eh. So anong tingin mo sa mararating ni Dindo ngayon in his career? Well, siguro ang ano ko doon is really, he has a very raw talent. So, ang ano ko doon is, ma-realize niya na kung ano yung meron siya and at the same time, ma-embrace niya yung artistry nung ginagawa niya. Yun. Thank you and congratulations pa. Salamat po. Thank you, Miss Pilar.